Sa nakaraang video ay ipinakita na nagtataka ang ating bida kung ano kaya yung isang bagay na mukhang China na babalutan ng mighty na bagay. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay napasabi ang ating bida ng, ano ito? 10 years ng Chico? Maliit lang ito pero pure essence ito. Pero teka lang, ano yung isa? Isa rin ba itong source ng chi? At napahinto saglit ang ating bida. At nagsabing kung maa-absorb ko ito, siguradong mas lalakas pa ako. At naalala ng ating bida na kapag nag-fail siya sa quest, mawawala ang kanyang chi o kaya mamamatay ito. At napasabi ng di ko dapat gawin ang hindi pinapagawan sa akin ng system. Walang point kung ibubiwis ko ang buhay ko para dito. Kailangan ko lang mag-focus at tapusin muna ang quest. At ito ay isang matalinong desisyon. At biglang nagsalita ang matanda kutsero at nagsabi ng, Young Master, nakarating na tayo sa state ng Jin family ng Taiyuan. At napaham ang ating bida at binuksan ng bintana at napasabi ito ng wow. Nang makita nito ang ganda ng tanawin at sinabihan nito ang kutsero na pabagalin ng kunti ang karwahi. At sinagot agad ito ng kutsero ng, yes sir. At ini-open ng ating bida ang skill menu at ini-activate nito ang bagong skill nito na Chi Sense. At ipinakita ng system na ang Chi Sense ay wala itong rank at nasa first stage ng mastery pa lang ang ating bida dito. At ang restriction nito ay para kay Jin Taekyang lamang. At ang effect nito ay kaya mong makita ang mga bagay sa paligid mo kung ang level nito ay hindi hihigit sa iyo ng 30 na level. At kapag tumaas ang stage ng realm mo ay mas lalawak din ang saklaw ng Chi Sense mo. At napasabi na lang ang ating bida na parang pala itong power level scanner ni Frieza ng Dragon Ball. At ini-activate ng ating bida dahil gusto niya malaman kung paano ito gumagana. At may system message na lumabas na nagsasabing na-activate na ng ating bida ang skill na Chi Sense. At dahil nasa first mastery ka pa lang ay pwede mo lang ma-identify ang mga bagay na hindi hihigit sa 30 ang level nito sa'yo. At ang saklaw lamang nito ay 10 diyang lamang nakatumbas ng 30 meters at nang ma-activate ito ng ating bida ay nakita niya ang level ng matandang kutsero na level 4 at ang pangalan nito ay Wong Hawi. At may system message na nagsasabing, kaya mong ma-identify ang isang tao gamit ang skill na Chi Sense. At napasabi ang ating bida ng, oh, ang galing nito. Talagang magagamit ito ng katulad ko. Nakakuha ako ng ganitong bagay, ang swerte ko. At ini-open ang ating bida ang quest menu, at may message na nakita ang ating bida at ito ay isang quest na nagngangalang logout. Na nagsasabi na mukhang handa ka ng lumabas sa nakakabahalang mundo ng Merem. Siguradong mas lumakas at mas rerespetuhin ka ngayon kaysa dati. At ito lang muna ang preparasyon sa araw na ito. At rank ng quest na ay main quest. At ang restriction nito ay para lamang kay Jin Taekyang, at ang objective nito ay kailangang ma-achieve mo ang realm stage na first rate. At ang level na 30. At 50 na fame na parehong di pa nakukumpleto ng ating bida. At ang reward nito ay logout na ang ibig sabihin ay pwede nang makaka-logout ang ating bida. At maluha-luha ang ating bida na nagsabing, sa wakas makakalabas na ako sa lugar na ta. At tumawa ng hahaha. At nagsabi ng tama, itong anang ito ay isang game lamang. At pinag-alala mo ako ng walang rason ha, habang nakaturo sa system message. At nagsabi na kailangan ko lang ayusin ang aking combat experience at ang game system. At ang pag-logout ko dito ay malapit na. At di ko na kailangan ng tulong mula sa tunay na mundo. At kapag nakalabas na ako dito talagang bubugbugin ko ang developer ng game na ta. At biglang huminto ang karwahi. At may isang gatekeeper na lumapit at nagpakilala. Ito ay si Hyuk Mujin, ang kapitan ng mga gatekeeper ng state ng Great Jin family ng Taiyuan. At nagsabi ito ng pakiusap magpakilala at sabihin nyo ano ang purpose nyo sa pagpunta dito. At sinagot ito ng kutsero. Nang hello, galing kami sa Crimson Flower. At nagsabing keep up the good work guys. At napasabi ang gatekeeper na si Hyuk Mujin ng Crimson Flower. Di ba yan yung sikat na bahay aliwan? Ano ang kailangan ng mga taong galing sa Crimson Flower sa lugar na ta? At sinagot ito ng matandang kutsero ng, dahil ito sa, ngunit hindi ito natapos sa pagsasalita dahil umubo ang ating bida at nagsabi ng ahem. At sa isip ng ating bida ay nasabi nito na dapat nakilala ako nito kung sino ako, di ba? At nagsabi ang gatekeeper na si Hyuk Mujin nagham. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, good nakilala ako nito. At nagsabi ng okay, keep up the good work boys. At isinira ang bintana. Pero hindi ito naisira ng tuluyan ng ating bida dahil iniharang ni Hyuk Mujin ang kamay nito. At napaham na lang ang ating bida. At pinalabas ni Hyuk Mujin ang ating bida at napasabi ang ating bida ng ako,
At sinagot ito ni Hyuk Mujin ng, hindi, inangta. Sa tingin mo kinakausap ko ang hangin? At napasabi ang ating bida ng what the hell? Anong klaseng reaksyon yan? Di kaya ako nito nakilala? At nagsabi ang ating bida ng, sa tingin ko nalilito ka lang, dito kasi ako nakatira. At sinagot ito ni Hyuk Mujin ng, dito rin ako nakatira. At sa isip nito ay nasabi nito na, siguro bago pa lamang ito dito. At nagsalita ang ating bida at nagsabi na hindi ang ibig kong sabihin ay. Ngunit di ito natapos sa pagsasalita dahil sumabat si Hyuk Mujin at nagsabi na, ikaw ang third son ng Jin family young master, yun ba ang gusto mong sabihin? At nabigla ang ating bida at di nakapagsalita. At nagsabi si Hyuk Mujin na kilalang kilala kita kung sino ka. Kaya umabas ka na dyan sa karwahi, kailangan natin gawin ang standard protocol. At napatingin ang ating bida sa mga kasama ni Hyuk Mujin na gatekeeper, at lumabas ang ating bida sa karwahi at nagsabing parang may mali dito ah. At tinanong ni Hyuk Mujin ang ating bida ng pangalan nito. At sinagot ito ng ating bida ng Jin Taekyang at sa isip ng ating bida ay napamura ito. Nasabi nito na ina, pakiramdam ko, tinatrato nila ako dito na parang criminal. At tinanong ulit ito ni Hyuk Mujin apelyido. At sumagot ang ating bida ng Jin family ng Taiyuan. At nagtanong ulit si Hyuk Mujin, edad. At stage ng martial arts. At sumagot ang ating bida ng 20, second-rate warrior. At sinabihan ng ating bida ni Hyuk Mujin na ibulsa mo muna ang pride mo at sumagot ka lang kung ano ang totoo. At nabigla ang ating bida kaya di ito nakapagsalita. At nasabi ng ating bida sa isip nito na sumagot kung ano ang totoo. Gusto ba nitong sabihin ko dito na naging second-rate warrior ako pagkatapos kong i-distribute ang mga stats ko o kaya magsabi ng mga kakaibang mga bagay? At biglang nagsabi si Hyuk Mujin ng, okay di ko na lang yun papansinin sa ngayon. Tingnan natin, nawala ka ng ilang araw, saan ka ba nang galing? At sumagot ang ating bida na sa Crimson Flower. At tumawa si Hyuk Mujin at nagsabi ng, tingnan mo, tumatambay ka sa isang mamahaling bahay aliwan sa loob ng ilang araw. Mabuti yun para sa'yo, siguradong gumastos ka doon. O kaya nagnakaw ka na naman ulit sa funds ng pamilya. At napasabi ang ating bida ng ulit. At nagsabi si Hyuk Mujin na, ano ba ang ikinasasama ng loob mo tungkol doon? Ang young master ay palaging ginagawa ang mga ganoong bagay, hindi ba? At sa isip ng ating bida ay nasabi nito na, Jin Taekyang ng Jin family. The shame of the family. At napabuntong hininga at napasabi sa sarili nito na, ito talaga ay nakakainis. At nagsalita si Hyuk Mujin nagsabi ng third young master, kahit isa lang akong gatekeeper, bibigyan kita ng advice. Ihinto mo na ang pagdungi sa pangalan ng pamilya. Dapat mong subukang mamuhay na parang isang tunay na tao. At napatulala ang ating bida sa sinabi nito. At nagsabi si Hyuk Mujin sa mga kasamahang gatekeeper na padaanin sila. At napaisip ang ating bida sa sinabi ni Hyuk Mujin. At napasabi ang ating bida sa sarili nito na, alam kong isa lang itong game. Pero pakiramdam ko, talagang naaasar ako. At nagsabi kay Hyuk Mujin ng, hoy, tumigil ka nga dyan. At napaha, si Hyuk Mujin at napalingon. At nakita nito na pasuntok na ang ating bida at nagsabing patay ka sa akin ngayon. At biglang inilipat ang kwento sa loob ng isang opisina at merong lalaking nakayuko at may isang tao na nasa mesa na sinabihan ng lalaking nakayuko na magsalita ka. At nagsalita ang lalaking nakayuko at nagsabing meron po akong mahalagang subordinate na nagtatrabaho na sakop ko. Meron po siyang napakalaking respeto sa main family at ito rin ay competitive na tao. Pero may pagka-arrogant rin kaya di ito nag-iisip ng maayos sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Tapos, pero di nito tinuloy ang nais nitong sabihin. Kaya sinabihan nito ng taong nasa mesa na sabihin mo ang nais mong sabihin. At sumagot agad ang taong nakayuko na nakipag-away ang tao nito sa third young master. At sumagot ang taong nasa mesa na sa tingin ko, ito nga dapat ang gawin nito. At ano naman? Ang nangyari sa bunso namin? At sumagot ang lalaking nakayuko na nasa infirmary ang third young master at kasalukuyan itong nahimete at merong mga pasa sa katawan. At di nakapagsalita ang lalaking nasa mesa. At lumuhad ang lalaki na nakayuko at nagsabing pakiusap patawarin niyo ako. Kasalanan ko ang lahat ng iyon. Tatanggapin ko po ang inyong parusang may biyaya. At sumagot ang taong nasa mesa na, pwede ko bang makita ang tao mo, gusto kong makipag-usap sa kanya ng saglit. At sinagot ito, ng taong nakayuko ng, family head. Pakiusap patawarin niyo ako sa sasabihin ko, pero kailangan din ito ng medical assistance. At sinagot ito ng family head ng, ginagamot na ba ito ngayon? At sumagot ang tao ng nakayuko ng, yes my lord.
Andoon po yun sa infirmary at narinig ko na meron itong crack na buto. At nagsabi ang family head ng, totoo ba yan? Okay, isawalang bahala mo na lang yung request ko, pwede ka nang lumabas. At sumagot ang lalaking nakayuko ng, yes my lord. At lumabas agad ito. At napatulala saglit ang family head at nagsabi ng, weeping. At sumagot naman ang kasama nitong si weeping ng, yes my lord. At nagsabi ang family head ng, lalabas lang ako saglit. At sa susunod na video ay ipapakita kung paano naglaban ang ating bida at si Hyuk Mujin. At kung paano nabugbog ang ating bida. At sa infirmary ay nagising na ang ating bida at pumasok ang family head na nagsabing, kainahinayang dapat nabali man lang ang isang paa ni Taekyang. At ipinakita na di ito ma-identify ng chi-sense ng ating bida. At natakot ang bida dito. Ano kaya ang gagawin ng family head sa ating bida? Kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.